What's up mga tol? Isang teacher ipinagpalit ang propesyon bilang isang alagad ni Senyor Aguila dahil sa ipinangakong mailigtas na umano sila ng hari ng Socorro na si Senyor Aguila sa katapusan ng ating mundo. Dati kayong teacher, paanong napapayag kayo na hindi makapag-aral yung sarili nyong anak? Dahil ipinagbabawal na po ni Senyor Aguila ma'am yung pag-aaral. Dahil pag nag-aaral daw yung mga kabataan namin. Ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami ma'am ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod doon sa kapihan ay pupunta kami sa impyerno. Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo ma'am. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. So, Bukod nga sa mailigtas sila sa katapusan ng ating mundo at mapuntang araw sila sa langit ayon kay Senyor Aguila, ay naniniwala rin ang teacher na ito na merong kakayahan o kapangyarihan si Senyor Aguila. Sa kanya o galing sa ibon? May ibon talaga dumating? Sabi niya, tingog langgam kiyahaw. At may tumunog na naman din na ibon. Okay Really became diehard believers because of his supposed powers. Yes po sir. Huminto talaga ang ulan pag sabi niya. Baka accidentally lang po din po sir yung... Bakit ka naging diehard? Noon po yun sir. Ano yun? Yung sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Tila hindi nga makapaniwala ang mga senador na sina Bato de la Rosa, Ontiveros at Tolentino na ikinuwento nga ng tumistigong teacher na ito na ipinagpalit nga ang kanyang propesyon para maging alagad lang ni Senyor Aguila. Sa mga nakakakilabot nga ang kwento nito kung paano nga siya napaanib o napasama sa komunidad na itinayo nga nila. Bukod roon ay napaniwala rin sila na mailigtas nga sila sa katapusan ng ating mundo, na hindi nga raw sila pupunta sa impyerno at mapupunta sila sa langit ayon sa ipinangako sa kanila. Kaya naman hindi nga ito nag-alinlangang ipagpalit ang kanyang propesyon bilang isang teacher, ay kaagad umakyat ito ng bundok at doon manirahan at pagsilbihan ang kinikilalang si Senyor Aguila. Bukod roon mga tol ay napaniwala rin sila na mayroong kapangyarihan nga itong si Senyor Aguila dahil nga sa mga himala ng mga nasaksihan nila. Panoorin natin ang clip na ito. Yung isa, bakit black eye ka? Dito, sa likuran. Bakit na black eye ka? Bago lang. May doktor naman tayo dito. Anong nangyari? Your Honor, ako po si Giovanni Lasala, Your Honor. At itong nangyari sa mukha ko, Your Honor, kakadisgrasya ko lang po ng 3 araw na nagdaan. Habang nakaano ako ng bigas, isang sakong bigas, Your Honor, at aksidente pong naano yung pako, kaya ako nadapa at hindi ko napigilan yung isang sakong bigas na umano dito sa ulo ko, saka diniin ako sa baba, Your Honor. Anong tumama dyan? Yung lupa lang po, Your Honor. Lupa? Oo. Pinigilan ko naman sa mga kamay ko pero hindi ko nakayanan kasi sa sobrang bigat ng isang sako po. Dati kang anong ranggo mo? PO3 po, Your Honor. PO2? PO3. PO3? Bakit Yes, ka Your umalis? Ang rason ko po, Your Honor, yun lang talaga pong pamilya ko. Kasi po gusto ko talagang mapalapit sa pamilya ko kasi nung police patrol, Your Honor, na-assign po ako sa malayo, sa Bayugan City. At saka nung time na yon, start na na-assign ako ng malayo, panay ang away naming mag-asawa dahil sa silusan. Pero ako, it's very obvious na rason bakit kayo umalis sa serbisyo, sumama doon sa kapihan dahil gusto nyong masave yung buhay ninyo. Dahil sabi, malulunod na yung dapa at yun lang ang mabubuhay yung doon sa kapihan. Hindi po yan totoo, Your Diba? Honor. Hindi po yan totoo, Your Honor. Panangkasinungalingan lang po yan. Sabi-sabi lang yan ng ibang tao na nasa Humanga naman baba. ako sa inyo, kayong mga pulis as a group umalis at doon na nanira sa kapihan. Well, as I've said, I respect your reasons why you are there at bakit nyo ginawa yan. Basta nga ako lang, nakakagulat. Ang ganda ng trabaho ng pulis, lalo-lalo na pag pulis sa probinsya at laki ng sweldo, hindi gano'ng mabigat ang trabaho, pero bakit pinili ninyong doon na mag-concentrate sa kapihan? But sige lang, ang sa akin lang, huwag kayo magamit as private army dahil sabi nga nung bata kanina, pinapadel daw nyo doon sila, tinitraining ninyo, parang gumagawa kayo ng private army. Anong katotohanan yan? Hindi po yan totoo, Your Honor. Gawa-gawa lang po yan nila. At saka madali lang nilang i-identify kami paratangan kasi
kami yung mas pinakamaganda na iparatangan nila kasi kami dati kaming pulis. So, ang sa akin lang talaga, Your Honor, limpyo po ang konsensya ko, wala kaming ginagawa. Ang sa amin lang talaga, Your Honor, kung umalis man kami sa serbisyo, dahil lang talaga sa pamilya namin, gusto namin mapalapit, gusto namin na mawala ng gulo, walang silusan, at happy po kami doon, Your Honor. Yes, as I've said, we respect your decision. Yes, Your Honor, thank you. Amin lang, huwag magamit yung training nyo na pagiging police to oppress other people, lalong-lalo na yung mga minor de edad. Pinapadil ninyo o tinitrain ninyo ng napakabigat na training, ay that's unacceptable. Hindi yan po pwede. So, hindi po talaga, Your Honor, ginagawa namin. Gaya ng sinasabi ko, limpyo pong konsensya namin, hindi talaga namin na ginagawa, Your Honor. Lalo na kapag kayo gagamitin na private army, ha, at lumaban na sa gobyerno, simba ko lang, hindi yan dapat mangyayari. Ha? Kahit na wala na kayo sa serbisyo, alam ko na sa puso pa rin ninyo pagiging pulis ninyo na ayaw niyong mag-violate ng batas. Dapat ganun ang sitwasyon. Yes, Your Honor. Yes, Senator Risa, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. Mr. Chair, bumalik na po yung ating mga child victim survivors. Yes, Mr. Chair. Meron na akong gustong establish. Tanungin ko si Mayor o si Vice Mayor. Napuna ko po nung pumunta ako sa Socorro, March 22 ngayon, tama kayo. So naglalakad tayo doon sa bayan, sa poblasyon. Ang hindi ko makakalimutan doon, sabi ko, bakit ang daming mga kooperatiba? Ang daming mga, left and right, Mr. Chair, kung ano-ano mga... Sa ngayon kay Sergeant Cubillan dahil diretsong tanong kay Elias Jane, naalala mo ba ang pangalan ng taong nagpadol sa iyo? Sinabi niya ang pangalan ninyo. Nakita po namin ang pangalan ninyo sa listahan ng PNP bilang isa sa mga personnel natin sa PNP na nag-awol at kalaunan ay dinismiss. And then higit sa lahat, naalala kayo ng mata ni Jane bilang yung taong nagpadol sa kanya. And sa lahat, Mr. Chair, ng mga katotohanan sinabi ng mga bata at mga luha na iniluha nila, ay hindi ko talaga ma-imagine na gawa-gawa lamang yung kanilang mga sinabi. Pati po yung pagkilala, pag-alala sa inyo, Sergeant Cubillan, Mr. Chair. Well, Senator Risa, for me, personally, no, I don't see any ill motive of alias Jane, a minor, to implicate specifically a certain person whom is as far as her knowledge is concerned, is yung nga lang nagpadol sa kanya. Wala man siyang iba sigurong ibang hidden motive para implicate ang pangalan ni Cubillan. So, Sergeant Cubillan, baka natakot ka lang na ma-implicate dito sa kaso na ito. Anyway, ang amin lang naman dito ay katotohanan para makagawa kami ng report na pawang katotohanan lamang. So, I am advising you again. Once again, I am advising you to please tell the truth. Huwag kang matakot magsabi ng totoo. Eh, ano ngayon? Kung nangyari yun, nangyari naman yun. Bakit mo kailangan magsinungaling or hindi ka mag-cooperate sa investigasyon? Lalo ka tuloy mapapasama sa committee na ito kapag you continuously evade the questions of this committee by telling a lie. Yun lang advice ko sa iyo. Please, huwag tayo magsinungaling dito. Lalaki tayo. Lalaki mong ginawa yung pamamadel, lalaki mo rin aminin kung totoo man yun o hindi. Mr. Chair, kahit babae po kayang umamin pag gumawa kami ng mali. Just for the record, Mr. Chair. Sorry, hindi tayo naging kuan dito. Sa amin lang yung between us. Dati kasi pareho kayo dating pulis. Lalaki sa lalaki na usapan ba. But anyway, yes, Senator Tultio. Just to remind again, the Department of Justice, while you're taking notes, I hope that's not just mentally, but you're jotting down notes, that Republic Act number 11053, hazing, yung pagpapadel, is applicable not just to fraternities and sororities, but to any organization wherein membership would require physical contact, not limited to paddling, whipping, beating, branding, forced calisthenics, etc., etc. Take note of that, DOJ. Yeah, we know that, Mr. Senator. Salamat. Thank you, Madam Chair. Yeah, go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Ilang mga tanong po para kay Riza Guma. Nag-take oath po ba kayo kanina, Ma'am Riza? So, Mr. Chair, si Miss Riza po ay dating DepEd teacher na sumali noon sa kapihan. So, Ma'am Riza, nag-aaral ba yung mga bata na nasa kapihan? Yung mic niyo po. Magandang hapon po, Your Honor. Yung mga bata po doon ay hindi nakapag-aral. Mismo po yung anak ko, pagbaba na namin sa patag, doon pa po siya nakapag-aral. I see. And ma'am, bilang dating teacher,
Ano pong assessment nyo sa mga learning abilities ng mga bata na nandoon pa sa kapihan? Halimbawa, marunong ba silang magbasa? Marunong ba silang magsulat? Kanina, iniyakan ni Elias Renz na at 12 hindi pa siya nagsusulat. Marunong ba sila sa arithmetic? Yung ibang bata po ma'am na nakapag-aral sila before pumunta dun sa bukid, marunong silang magsulat at makapagbasa. Pero yung mga bata from age 5, hindi na po sila marunong makapagsulat at magbasa. At mga ilan kaya yung mga batang sa ganung age range mula 5 pababa? Marami po ma'am dahil nakabarak sila yung age 5 above, nasa 200 plus yata sila doon. Wow. So mga at least 200 ang hindi ngayon nakatatanggap ng pagtuturo tungkol sa 3 Rs. At tama nga kayo, at age 5 or a little above that, talagang nasa barracks na sila. Sinabi po ni Sir Jen kanina na yung pinakamababang antas ng Soldiers of God, yung fetus, ay 6 to 7 years old lamang. Hindi pinag-aaral yung mga bata para hindi lumabag sa kanyang mga utos. At pag lumabag, pinarurusahan. Opo ma'am. Yes, Mr. Senator Chair. Risa, if I may short interjection lang. Meron kang affidavit dito. Sinabi mo, he was able, referring to Haring Aguila, Yes po sir. he was able to change and comfort and contort his voice into different person. Yes po sir. Anong different person? Yung una po sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital. At biglang dumating din po si Jiren Esquilario. Oh. Pagdating niya po dun sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. May nagsasalita siya ng pangbabae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that, Jerez, kaya mong magboses babae, boses katsila, sampul? Ha, kaya? Sige, kaya? Ano? Hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Opo. Sige, thank you. Tapos, during our meeting, he shouted, "Let the bird," kiahaw. Kiahaw na bird, no? Kind of bird. "Let the bird sing." And unexpectedly, a bird sang. Yes po sir. Ito yan, kumanta Opo. yung, paano? May boses po ng ibon Oh. na biglang tumunog. Huh? There was a time that galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating na kumakanta? Sabi niya, tingog langgam kiyahaw. At may tumunog na naman din na ibon. Okay There was a time that it was raining hard and Senor Aguila shouted, "Let the rain stop." And indeed, the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes po sir. Huminto talaga ang ulan, pag sabi niya. Baka accidentally lang po din po sir yung... Bakit ka naging diehard? Noon po yun sir. Ano yun? Yung sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Senator Risa, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. At ma'am, sabi din po ni Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin nyo doon sa planong yun? Ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school nung pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit ganun yung timing? Sabi nga nung ibang tao na nandun pa sa baba, sa bundok, parang cover up ba? Yung cover up na hindi sila matatawag na kulto doon. So pati yung pagtatayo ng school na ipinagbabawal naman ang mga bata makapag-aral, ngayon gustong gawin para i-cover up ang Opo. mga akusasyong iniimbestiga. Opo, ma'am. Saka ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Pinapangakuan po kami, ma'am, ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod doon sa kapihan, ay pupunta kami sa impyerno. Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. Bakit po kayo nakumbinsi noon na sumama dahil po sa mga insidenteng Opo. binasa ni Chair sa affidavit nyo? Opo, ma'am. Salamat po, Ms. Riza. Mr. Chair, isang follow-up question po kay Mr. Galanida. At nahawa ako sa inyo, Chair. May muntik ko nang siyang tawaging Haring Aguila. Pero Senyor Aguila ang gusto niyang itawag, ang tinatawag sa kanya doon sa kapihan. So, siguro tanungin ko na lang, minsan pa, para for the record, kasi ito naman yung tanong na nagpasimuno nitong investigasyon ng aming mga resolusyon nung tumakas yung mga bata
kinupkop ni na Mayor at ng MSWDO, nauna ng inaksyonan ng NBI, ng IACAT, and then nakapag-investiga tayo dito ngayon. So Mr. Chair, itatanong ko ulit, itatanong ko kina J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, ganun din kay Janet Ahok, at kay Karen Sanico. Yung isa sa pinakatanong ng investigasyong ito, may child marriage ba sa kapihan? Kasi meron po tayong di kukulang sa 4 na mga witnesses nag-a-attest dito sa child marriages sa kapihan. Kasama na po yung isang actual party to the marriage, si Elias Jane. Meron din po tayo, at ipinakita ko kanina Mr. Chair sa opening statement, isang official document na ang pamagat ay family planning certificate, kung saan yung minor 15 dun sa form ay indicated na married ang civil status. At kayo po, Mr. Kilario, kayo po, Senyor Aguila, ang presidente ng SBSI on official record. Meron pa nga hindi tayo na pag-usapan, Mr. Chair, Senyor Aguila, na pinapa-family planning pa talaga yung mga minor de edad na babae na pinapakasal nyo sa mga lalaking of legal age. Na nalalagyan sila ng, ano ba yun? Implant para sa family planning. So, patuloy pa ba kayo nagde-deny na may child marriages na nangyayari sa Arco ni Noah? So, nangyayari nga po ba? Nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan, Senyor Aguila? Mr. Kilario? Hindi po nangyari. Mr. Galanida, nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan? Madam Senator, as far as I do not know anything about mayroong ganyan nangyayari sa kapihan. So ang sagot po ninyo ay walang child marriages na nangyayari sa kapihan? Walang child marriages sa Madam Senator. Kasi po, kung meron dapat yung mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila. Wala po. Miss Alam ko lang. Sa pagkaalam nyo, isang tanong lang po ang akin, isang sagot lang po sa inyo. Hindi sa alam nyo, hindi. Ano bang totoong alam nyo? May child marriages ba o wala sa kapihan? Sir, Ma'am Janet, hindi pa po kayo. Mr. Galanida, meron ba or walang child marriages sa kapihan? As I would like to reiterate, as far as I know, wala po. Hindi ako nakasaksi ng anumang seremonya na nangyari doon. Mr. Chair, parang ayaw lang sabihin ni Mr. Galanida ng no, pero hindi rin sila hindi rin sila umaamin ng yes. Ma'am Janet, kayo po na sinabi ng ibang witnesses namin ay sarili niyong anak ay ipinakasal ng menor de edad. Sinabi niyo sa kanila, ba't ayaw niyong magpakasal? Sarili kong anak ay ipinakasal. Kayo ma'am, anong sagot niyo sa tanong kung mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala po ma'am. Walang kasal sa kapihan. Opo, at bago ko huling tanungin si Karen Sanico, Mr. Galanida, ang impormasyon din po namin ay may 2 apo kayo na ikinasal din po sa minor sa kapihan. So kasama po ito sa dinideny ninyo. Ang masabi ko po, yung walang kasalan tulad ng sinabi ni Janet, mayroon namang mga bata na tulad sa kanya hindi mapigilan natin na parang may pre-marital engagement na nila. So, kami mga parents, wala kami pong magawa. Well, Mr. Chair, bago ko huling itanong si Karen Sanico, i-obserbahin ko lang na yung sa simpleng tanong ko, hindi po makapagbigay ng simple at diretsong sagot si Mr. Galanida. Ang huling tanong ko po kay Karen Sanico, Sir, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtetestimonya at pinaalala ko kayo, tulad ng sinabi ng chair sa lahat ng resource persons, you are under oath, Sir Sanico, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating victim survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair, sa kanyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt J. Renz Kilario, Mr. Galanida, Karen Sanico, and what's the first name of Ahok? Janet Ahok. Is there any objection? Hearing none,
The four aforecited personalities are hereby cited in contempt. So ordered. So kayo mga tol, anong masasabi ninyo sa video ito? Comment lang sa baba ang inyong mga komento at reaction. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Paalam.